Walang forever sa mundong ito. Akala ninyo forever kayo dyan sa pwesto na ine-enjoy nyo ngayon? Dahil yung bigaon, yung alpot na lisatanas na addictus, nakawatan, dahil nakasiksik kayong lahat dyan, hindi kayo forever dyan. Sabi ni Palangga, pwede din daw si Pulong, Vice President. Oh, hindi natin alam. Basta ako, never again sa mga Marcos. Okay lang kahit sino ang piliin ni Inday, wag lang si Aimee. Kahit sino ang gusto niyang maging katandem. Basta wag lang yung nakakonek sa mga Marcos o Marcos at sa mga dilawang kainsuka. Dapat yung tipong talagang naninindigan laban sa mga Marcos, hindi lang yung naglalaro. Wag tayo kumuha ng magli-lead sa bansa na sa pula sa puti, na nagpi-playing safe. Dapat talagang laban sa mga bangag at naaapektuhan yung taong ito na magiging Vice President Inday Sara, naapektuhan siya sa mga ginagawa ng pagnanakaw ng mga bangag. Meaning, kung naaapektuhan yung taong yan, nagvo-voice out siya. Nagiging boses siya ng Pilipino. Sino ba nakikita niyo ngayon na boses ng Pilipino? Ako, nakikita ko lang na very vocal laban sa mga bangag. At least, si Senator Marcoleta. Kailangan yung hindi naglalaro sa namamangka sa dalawang ilog ba tawag doon? Hindi po pwedeng yung Vice President ni Inday Sara, dapat katulad niyang paniniwala na demonyo magnanakaw ang mga Marcos. Kasi kung yung Vice President niya na parang pag nagsasalita playing safe o nagsasalita pa na kahit mga ilang porsyento na pabor sa ginagawa ng mga Marcos, bullshit yan. Kung ako lang, may opinion siguro, kung ako pipili ng Vice President, yan talagang zero praising sa mga bangag. Meron na kunya na nagpapanggap, not really nagpapanggap na Duterte supporter sila. Pero on the other hand, meron silang mga sinasabi na good points kay Bangag. Anong good points ni Bangag? Anong good points niya? Puro pagnanakaw. Siya yung mastermind. Yeah, I think for now, si Congressman Marcoleta lang talaga ang nakikita ko ngayon na laban sa gobyernong magnanakaw. So, yan ang titignan natin. Kasi nakakalungkot na talaga yung buhay sa Pilipinas eh. Nakakalungkot para sa inyo. Dahil na magkaroon tayo ng presidente na may pagmamahal sa bayan, hindi yung puro party na lang. Alam nyo, siguradong panalo si Inday. Kasi for sure, yung mga bumoto sa mga pinklawan noon, na pag nilay-nilayan nyo naman. Kayong mga pinklawan, not the politicians, kayo yung mga ordinaryong Filipino na mga sumuporta kay Lenny o sa mga Aquino o dyan sa mga virus na yan, siguro naman naliwanagan na kayo na nag-away-away tayo dati. Ninaway niyo ako, grabe yung mga sinabi niyo sa akin dahil sinuportahan ko si Marcos Jr. Doon tayo nag-away-away. And now, isa nga ako sa nagsalita laban sa mga bangag dahil nga nakita ko at maraming information na nakarating sa atin. Pero kayo, look at you guys. Yung mga sinuportahan niyo, lahat ng mga sinuportahan niyo, nasaan sila? Nandoon kay Bangag, kainsuka, nakikipag-party-party. Make up your mind na iniwanan kayo sa ere ng mga leaders ninyong pinklawan. Si Kiko na ipapahukay pa daw ang bangkay ni Marcos Sr. dahil magnanakaw. Look at him. Look at Sharon Cuneta. Diba? Tapos interview mo? Tapos na interview ko, kaya... Alika, tuloy mo yung vlog mo. Oo, tuloy natin ang vlog. Ewan ko ba? Minsan talaga. Dali Okay. Ayan. Natapos na po yung vlog ko, kaya part 2 ng aming joint broadcast. Palangga. Alam mo, Palangga, dapat siguro hindi na ako tumigil. Nakakatuwa naman. Bakit? Kasi Ano yung nangyari mga doon? mainstream media, interviewin ka, pero makikidebate naman pala. No? Nakidebate ka ba? Alam niyo ko, Ikwento mo nga. sasabihin ko lang sa mainstream media, pag ako yung didebate nyo, subukan nyo, kaya nyo ako tarudin sa debate. Lalo na kapag ang pinag-debatihan na isang larangan na naituro ko for more than 20 years at pinag-aralan ko pa with an advanced degree, no, international law. Sa akin naman, pinagbibigyan ko lahat sa interview kasi importante naman talaga yung balataktakan. No? Yes. Pero ang nangyayari, hindi rin naman ako atras sa debate, pero wag yung asahan na manalo kayo sa debate. Ano ba yung share mo dito? Well, kasi yung isang babaeng host kanina, ipapilit-pilit yan sinasabi na unang-una, hindi daw totoo na may tradisyon ng mga international tribunals na dahil mababaw yung ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest in international tribunals, nagbibigay ng interim release. Ang sabi ko kasi, kung titignan nyo ang record ng Yugoslavia at saka Rwanda Tribunal, yung mga mas naagang
binuo na tribunals para sa mga krimen gaya ng crimes against humanity, talaga halos lahat nabigyan ng interim release. Kasi nga, mababaw yung dahilan para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse doon sa pagbibigay ng interim release. So sa Rwanda Tribunal, ako miyembro rin ng bar, halos lahat ng mga akusado ron umuwi ng Rwanda at nagpapakita lang sa Arusha kapag may hearing na. Pinipilit nila na hindi daw ganoon ng patakaran. Sabi ko, sa ICC, hindi nga nasusunod yung ganyang tradisyon. Na mali. Kasi ang babaw-babaw naman ng ebidensya para sa warrant of arrest and yet pinagkakalit ang interim release. In fact, ang probable cause, ngayon pa lang i-determine sa confirmation of charges. Kita nyo nangyari kay Tatay Digo, 1 taon na nakakulong. Wala pang probable cause, nakakulong na. Tama ba yun? That's actually arbitrary arrest. Dahil wala pang probable cause, kinulong na 1 taon. Di ba parusa na yung pagkakakulong na 1 taon? Nagpupumilit yung babae na mas alam niya ang international law. Ma'am, ako naman po ay nag-aral ng Master of Laws on International Law under the greatest professors of international law, Eddie Lauterbach, Rosalind Higgins, no? At ako'y nagturo naman for almost 20 years ng international law. Siguro alam ko naman niya. Ako kauna-unahang na-admit sa ICC. In fact, yung mga Pilipino ron, mga dati kong kasama yun, narinig pumunta ko rin para ma-admit. No? So medyo respetuhan naman tayo. No? Siguro kung may issue yan on journalism, ako hindi naman ako mag-insist kasi hindi naman ako talaga journalist, no? Pero yung mga bagay-bagay na pinag-aaralan, sana i-respeto naman, no? Yes. At saka pag journalist kasi, pag in-interview ka, hindi ka dapat, like ako, journalist ako, hindi ako pwede makipagbalitaktakan sa'yo. Hindi ako pwede makipag-debate. Kasi kukunin ko lang yung, like, your insights, yung opinion mo as, you know, like a lawyer or whatever, hindi ako pwede makipagtalo sa iyo. Oo nga, ibang-iba naman. Kaya makikita mo yung talagang bihasang mamahayag doon, si Ami Pamintuan, hindi naman nakikita. Halos wala nga siyang naitanong, kundi ito lang yung talaga yung mga facts tungkol doon sa mga aking asylum. Baka anti-Duterte yun. Sigurado yun. Meron pa silang, ba't ka humihingi ng asylum? Persecution yun. Sabi ko, yan nga yung aking dahilan, no? Yung tanim kaso ko na walang kahit ebidensya, wala man lang complainant laban sa akin, bata ko rin saka nakakita human trafficking, wala naman nagreklamo sa akin na re-recruit ko sa kanila, no? Nagbasentido ko muna, miskin hindi ka abigado, alam kong tanim kaso lang yan, no? At yan naman ay desisyon para sa Austria dahil sila yung magdedesisyon kung ako nga ay biktima ng political persecution. Pero wag yung pong kakalimutan, talagang karapatang pantao yan. Alam mo, natutuwa ako, miski umalis ako, balik pa rin tayo, sila. ang dami pa rin. Kanina, 2,000 silang nanonood bago ako umalis. Hindi, nandito sila. Pareho tayo, tagwa 1,500 na nanonood. Anyway, napag-usapan nyo na ba kung sino Vice President? Oo, sabi ko never again. No way to Marcos. Never again. Pero I'm sure, gustong-gusto ni Mangga. Gusto niya magkaroon ng part 2 ang Duterte Marcos. Pero ma'am, ako, I consider you as a friend, pero Marcos ka. Alam naman namin na ginagawa mo lahat ng ginagawa mo para masalba lang ang pangalan ng Marcos dahil alam mong sinira na tuluyan ng kapatid mo at kung hindi ka talaga namang gagawa ng mga ganitong ginagawa mo, talaga kasusuklaman na ang Marcos. Pero ma'am, tanggapin nyo na, kinasusuklaman ng pangalan ng Marcos. So sasabihin na lang natin, siguro kapag binitin na silang patiwarek, huwag kang ibitin patiwarek, no? Huwag kang isama, no? Pero huwag po kayong magugulat kung talagang kasusuklaman ng pangalan talaga ng Marcos kahit ano pa ang gawin ninyo para salbahin ang pangalan ng Marcos. Ako naman, Spoke, sabi ko, okay lang sa akin, no, na yung i-maintain ni VP yung friendship niya kay Amy Marcos. But kanila yun. Tama, kanila yun. Wala tayo doon. Pero never again sa Vice President. Ako, I still consider her as a friend. Si Marcos, si Amy. Kasi nakakatawa siya babae bakla. Talagang never a dull moment. Ako hindi. No? Pero, friendship is friendship. Pero yung ginawa ng Marcos sa Pilipinas, yan po ay kabahagi na ng kasaysayan, hindi mabubura. So, pasensyahan lang po tayo. Iba yung ating pagkakaibigan, pero iba naman yung pagsuporta sa inyong patuloy na patuloy na partisipasyon sa ating politika. So, salute po ang Marcos sa ating salute talaga. So, pasensya na po. Miski tayo po ay magkaibigan. At saka, Spokes, ang sa akin dyan, delikado si Inday Sara. Oo! Delikado siya. Kapag vice president niya, baka siya pang maglaso niya para Marcos ahead. Diba? Kasi objective talaga, Marcos forever. Diba? Hindi naman sinabi na Bongbong Jr. Marcos ang forever. Basta Marcos forever. Baka mamaya hindi na makatulog si Inday Sara niya kung siya vice president. Pero sino gusto mong vice president? Unanimous tayo dyan. Sabay tayo. Ang gusto nating vice president ay si
Robin! Ganon! Dahil maghiwalay pa na tayo. Hindi, okay lang. Ikaw, Okay lang Marcoleta. si Robin. Ako, Robin Padilla. No, pero ako, sabi ko nga kanina, folks, Oo. gusto ko lang masaya tayo. Okay. Sabi ko, okay lang sa akin kahit sino. Robin, Marcoleta, kahit huwag lang si Amy. Well, pareho tayo dyan. Wag si Amy. Pero ako, mas gusto ko si Robin. Bakit? Practical. Talagang super lakas ni VP sa Visayas at Mindanao. Kailangan ng rest back ni VP sa Luzon. Kasi pag nakakuha ng malakas na kandidato na magsusolid ang Metro Manila at ang Luzon, pwedeng mapantayan ng Visayas at Mindanao. It's an issue of population. Kasi si Robin, at saka kung sino ang boboto. Pero si Robin kasi dala-dala niya ang boto ng Luzon at hindi na niya kinakailangan dalhin sa Visayas at sa Mindanao dahil gusto rin siya. So sa tingin ko, pag kinuha niya si Robin Padilla, makakatulong sa Luzon at at the same time, hindi na siya pasanin sa Visayas at sa Mindanao. Maraming lalait, artista, pero nakita naman natin, no, iba ang puso ni Robin Padilla, siguro doon sa karanasan niya, na siya ay nakakulong, na-realize niya, ng kanyang pagkakamali, nagbagong buhay. Nakikita naman natin talaga na iba ang puso ngayon ng Robin Padilla. Na ako makapagsabi din ako yan kasi na-meet ko, nakasama natin siya. Dati kasi nung hindi ko pa siya nakilala sa personal, may mga sinasabi din ako sa kanya na kung ano-ano. Kasi based dun sa kung ano lang nakikita mo sa TV. Pero yan, tama ka eh. May pusong Pilipino kasi si Robin. So, kung siya man na maging choice ni Inday Sara, hindi ako mag-oppose. So, support ako. Ako, mas gusto ko na siya na talaga. Okay? So, simpatiko. At saka, syempre, siya yung aking idolo. Kaya ako nagpapapayat. Kasi pag ako kakandidato ulit, gaya niya, maguhubad din ako. At kakanta ng, ano ba yun? You are wonderful tonight. Ano tayo papayat? Kahit tayo ng longganisa. Kanina kumain tayo ng longganisa. Thank you very much, Ate Nida. Nidas Tocino, thank you. Number 1 sa buong Europe. Thank you very much. At nasa bilbil na po namin ni Maharlika, Ayo Tocino. Nasa bilbil na. Ang kinain natin ngayon, di longganisa, Cebu Chorizo. Cebu Chorizo niya doon sa longganisa. Maraming salamat, Ate Nida. Nag-Cebu Chorizo kami, yes. Hindi po siya uminom ng alak. Tubig po yan. Ito, Para sa Pilipinas, sinalagay namin sa bote. Kasi ang sarap. Kasi masarap ang tubig dito sa Austria. Anyway, may disclaimer. Meron tayong imi-meet na mga kaibigan. Pero 10:30 pa naman ang tapos. Teka muna, basahin muna natin, folks. Sandali lang. Maraming iba. Ayaw. Senator Padilla or Senator Bongo. Si Senator Marcoleta na lang. Ayaw namin kay Robin. May mga ganun din. Pero alam mo, that's normal eh. Kasi kanya-kanya tayo. Pero ako naman talaga, folks, kung sino man ang maging tandem na Inday, susuportahan ko. Basta wag lang si Amy Marcos. Tingin ko naman, alam naman ni Inday na hindi po pwede si Amy Marcos. At alam niya Amy Marcos na for purposes of delikadesa, hindi na siya maghahangad. Ang gusto na lang niya, kahit papano, maisalba yung pangalan ng kanyang ama. Correct. At saka tandaan mo, folks, di ba? Ililigtas ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Parang may balita ka gabi sa akin about it. Meron nga. Meron balita. Ating confidential source namin na mukhang gusto makipag-ayos ni Marcos Jr. kay BP Sara. No? Well, syempre, kilala ko na yan si BP Sara. Hindi rin. Tapos na. The train has left. Wala nang balikan yan. Ang gusto ni Inday Sara ngayon, katarungan sa nangyari sa kanyang ama na hanggang ngayon nakakulong doon sa dahig. At talaga namang hindi yan magpapatawad. Kaya takot na sila ngayon, nanginginig na sila. Dahil baka mamaya lahat ng plano nila hindi pa rin umepekto at maging presidente pa rin, lagot na sila. No? Pero alam mo, si BP Sara naman ay isang Kristiyano. Bagamat alam ko na pareho kaming horse at ang aming mga Chinese horoscope na talagang malalakas ang dating. Unlike me, yung pagiging horse niya ay mas kalmado. Ako talaga hysterical. Ako fire horse po ako. 1966 hysterical ako. Pero siya, yung pagiging horse niya, kalmado. Realistic. So, in that sense, at saka grabe yung kami, nakikaramdam. Miski pareho ang kami. Ang Haruroki kasi ay hysterical. Palagi hysterical. So, yan ang pagkakaiba namin. Yes, kaya naman nakakatawa. At pero ako talaga, I'm so happy today na in-announce ni Inday Sara yun. At least, may malinaw na tayong kandidato. Ipag-asa na! Although ako, ayaw ko magantay din 2028. Kung kaya natin patalsikin pa rin ngayon. Ang mga bangat, patalsikin na natin. People power na sa saligang batas yan. Kasi feeling ko, lahat gagawin nila para hindi nga maging presidente si Inday Sara.
hanggang maalis natin ang paghawak nila sa mga makina, wala talagang garansya na magkakaroon ng honest to goodness na eleksyon. Kaya mga tao, mga people, kung kaya pa rin natin, people power is constitutional, people power pa rin natin yan si Bangag. Marcos Jr. Yes. Yeah, tapos may mga nagsasabi folks na si Robin, ating Senator Robin Padilla na daw may dikit daw kay Amy. Anong makakomento mo diyan? Dikit daw ng dikit kay Amy. Alam mo talaga kasi naman, bilang isang tao, talaga naman tatawa ka pagkasama mo si Sure. Amy Marcos. Kaya nga ako, I consider her as a friend. Although she probably never considered me a friend dahil talagang nung tumakbo ko sa Senado, hindi niya ako binigyan ng boto sa Ilocos. Pero syempre, tawa pa rin ako ng tawa pag nandyan siya. No? So sa akin, iba talaga yun. Iba yung pagkakaibigan, iba naman yung politika. Yeah. Kasi sa politika, meron kang obligasyon sa taong bayan. No?